Bilisan ninyo! Umilos kayo! Yan, kilos na! Bilisan ninyo ang kilos! Hoy! Pasok mo yan! Huwag kayong tatayo-tayo at kukubat-kubat na parang mga babae! Ikaw na nasa likuran, humabol ka! Ano pa tong buhok na to? Ang baho naman. Buhok to ng mga patay, mapahayop man o tao. Tuloy-tuloy ang kilos! Huwag kang ang tatamad-tamad, dalian mo! Kumilos ka na! Bilisan nga ninyo! Di ka pa ba nanananghalian? Dali, kumilos kayo! O kayo, umabol kayo! Kung di ninyo yan matatapos, huwag ninyong maisip-isip na mamili o maligo! O magpatingin sa doktor! Kakansilahin namin ang mga pribilehyo ninyo! Ikaw, sino nagsabi sa'yo huminto ka? Sir, masakit ang ulo ko. Nangangatwiran ka pa! Halika lang dito! Kumilos ka! Bilisan mo! Tumalungko ka! Pabalang ka pang magsalita ngayon? Tignan natin kung magugustuhan mo ang pepper spray. Ganito mag-reforma gamit ang pagtatrabaho! Magloko ka pa ulit at... Yangi! Po, pinapatawag ka ng instructor lang! Pumasok ka. Tumalungko ka. Yangi, kamusta ang takbo ng pagbabago ng ideolohiya sa'yo? Naiintindihan mo ba ang mga krimen mo na pananalig sa Diyos at pag-iibanghelyo? Lehitimo ang pananalig at pag-iibanghelyo. Ayon sa batas, may kalayaan sa paniniwala. Wala akong nagawang iligal. Makukulong ka ba rito kung wala ka nagawang iligal? Matagal nang naitalang kulto ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at pangunahing puntiri ito sa pagbubuwag at pagbabawal. Ipinangangaral mo ang ibanghelyo ng makapangyarihang Diyos kung saan-saan. Kaya sumampalataya ang mga tao sa makapangyarihang Diyos. Nagiging banta ito sa politikal na posisyon ng partido. Sinusubukan mong pahinain ang kapangyarihan ng estado na mas mabigat pa sa anumang krimen. Iniisip mo pa rin bang wala ka nagawang iligal? Aminin mo ang kasalanan mo at magpasakop ka at magpareforma. Kung hindi, magiging napakasama ng mga bagay sa'yo. Naparito na ang tagapagligtas, nagpakita't gumagawa. Siya ang makapangyarihang Diyos. Pinapahayag niya ang katotohanan para iligtas tayo sa pagkawasak. Ginagawa namin ito para marinig ng sangkatauhan ang tinig ng tagapagligtas, tanggapin ang katotohanan, at tamuhin ang kaligtasan. Ito ang pinakamabuting mensahe para sa sangkatauhan, at napakaganda nito. Bakit ba patuloy niyo kaming inaaresto at idinidiin? At inaakusahang pinahihina ang kapangyarihan ng Estado? Isa yung matinding kalokohan. Anong sinasabi mong tagapagligtas? Saan sa mundo may tagapagligtas? Kahit kailan hindi nagkaroon ng tagapagligtas. Ang Partido Komunista ang makakapagligtas sa mga tao mula sa sakuna at mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Yagi, pag-isipan mo ang sitwasyon mo. Pagkatapos ng 10 taong sentensya mo, mahigit 50 ka na nun. Tapos na ang buhay mo. Kung makikinig ka sa Partido Komunista, aamin sa mga krimen mo at magpapareforma, mapaiikli mo ang sentensya mo ng 1 hanggang 2 taon.
Hindi ba't mas magandang makasama mong muli ang pamilya mo kaysa magdusa ka rito? Napakatanga mo ba na hindi mo maintindihan yon? Wala akong ginawang krimen. Ano nga aminin ko? Mag-iimbento na lang ba ako? Paglaban sa pagre-reforma ang ginagawa mo! Kailangan ka naming bantayang maigi at mahigpit na kontrolin ang bawat galaw mo. Kapag nagpakalat ka pa ng mga ideyang pangkulto o nagtatalakay ng pananalig mo, ipadadala ka sa selda ng pagpapahirap. Mamayang gabi magsusulat ka ng ulat ng ideolohiya at ipapasa mo yun bukas. Isang taon na ang nakalipas mula nang masintensyahan at makulong ako rito. Araw-araw, nagtatrabaho ako na parang alipin. Nasa ilalim din ako ng mahigpit na pagbabantay ng mga gwardya. Kapag naiisip ko ang 10 taong sintensya ko, sumasama ang loob ko at nalulumbay ako. Kailangan yung tanggapin ang pagre-reforma. Sa nakasasakal na malademonyong bilangguan na ito, nananabik ako sa panustos ng salita ng Diyos. Kahit isang pangungusap lang, kada araw ay sapat na. Pero kahit yon ay parang isang luho. Makapangyarihang Diyos, 1 taon na akong nakakulong. Hindi makapagbasa ng iyong mga salita at may kirot at kadiliman sa aking puso. Kailan ulit ako makapagbabasa ng iyong mga salita? Noong simula ng 2012, nakilala ko si Fang sa bilangguan. Sumasampalataya rin siya sa makapangyarihang Diyos. Hoy, Fang. Ayos ka lang ba? Sa pagtatrabaho ng ganito, napipinsala na nito ang katawan ko. At hindi ako makapagbasa ng mga salita ng Diyos dito o makapagtipon. May 4 na taon pa ako rito. Pero di ko alam kung aabot ako ron. Mahirap pag hindi tayo makapagbasa ng mga salita ng Diyos. Sa mga nakaraang taon, naging pasibo at mahina ako at madalas ako magreklamo. Malaki ang pagkakautang ko sa Diyos. Bakit ka ba nila inaresto? Ikwento mo. Nagpapadala ako ng mga aklat para sa iglesia. May nahuli silang isang sister at ipinagkanulo niya ako. Nang maaresto ako, nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya sa mahabang panahon at marami ako naging reklamo. Ngayon naiintindihan ko nang ipinahintulot ito ng Diyos at narito ang mabubuting layunin niya. Mabutit kinikilala mong ipinahintulot ng Diyos. Lumago na ang pagkatao mo. Kung nagkikimkim ka ng mga reklamo, bukod sa pagpinsala sa buhay mo, madali ka ring mawawala ng patotoo. Buisit. Pagod na pagod ako ngayon. Fang, may dumalaw na ba sa'yong sino man sa pamilya mo? Oo, minsan silang bumisita rito. Yang Chen-jun! Yanggi! Po, may mga dalaw ka! Sister Shuping. Kuya, nagastos mo na ba ang pera na pinadala? Bumaba na ba ang presyo ng mga
Yang Yi, Auntie, narito kayo. tingnan nga kita. Kumusta ka na? Anong lagay mo rito? Ayos naman ako. Nagtatrabaho lang araw-araw. Kaya medyo nakakabagot ang buhay. Ngayon nandito na tayo. Kailangan nating harapin ang realidad. Oo nga. Kailangan nating dumanas ng paghihirap sa buhay. Nandito ka na kaya huwag mong sukuan ang sarili mo. Walang paghihirap na hindi malalampasan. Tama. Oo nga. Mabuti naman ang kalagayan ng pamilya mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Padadalan ka namin ng pera. Kaya huwag kang magdalawang isip na bumili ng kailangan mo. Sige. Hoy, tapos ng oras. Tapos na raw po. Dinalhan ka namin ng pagkain at gamit para sa iyo ang mga ito. Huwag mong ibigay sa iba. Okay. Tumayo ka na. Tara na. Ingatan mo ang sarili mo. Auntie, huwag kayong mag-alala. Iingatan ko ang sarili ko. Dalian mo. Ingatan nyo rin ang mga sarili. Dali ka na. Siguraduhin ninyong malinis ang sahig. Hindi ba, mabawasan kayo ng mga punto. Sige na, tama na yan. Tumigil kayo sa pagdadaldalan. Uy, di ka maliligo? Hindi, masyado malamig ang tubig. Diyos ko, salamat at dininig mo ang mga panalangin namin. Alam mo ang pagkauhaw namin at labis ang pasasalamat namin ha. Pinahintulutan mo kaming tumanggap ng salita mo. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway ng Diyos. Kaya nga, sa lupaing ito, yaong mga naniniwala sa Diyos ay sinasailalim sa panghihiya at mga api. Dahil ito ay sinimulan sa isang lupain na lumalaban sa Diyos. Lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid at nangangailangan ng mahaba-habang panahon ng pagsasakatuparan sa marami sa kanyang mga salita. Sa gayon, ang mga tao ay pinipino dahil sa mga salita ng Diyos na bahagi rin ng pagdurusa. Napakahirap para sa Diyos na isakatuparan ang kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa pamamagitan ng paghihirap na ito, ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain na nagpapamalas ng kanyang karunungan at kamanghamanghang mga gawa. At ginagamit ang pagkakataong ito upang gawing ganap ang grupong ito ng mga tao. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng tao, ng kanyang kakayahan, at ng lahat ng satanikong disposisyon ng tao, ng maruming lupain na ito. Ginagawa ng Diyos ang gawain niya ng pagdudalisay at paglupig upang mula rito magkamit siya ng kaluwalhatian at makamit niya yaong mga magpapatotoo sa kanyang mga gawa. Ganyan ang buong kabuluhan ng lahat ng sakripisyong ginawa ng Diyos para sa grupong ito
ng mga tao. Ito ang unang beses na nakarinig ako ng salita ng Diyos dito. Oo nga. Ang salita ng Diyos ay parang liwanag sa kadiliman. Tinanglawan nito ang aming mga puso at binigyan kami ng matinding kaginhawaan at lakas ng loob para makabangon kami mula sa aming pasakit at kahinaan at makatayo. Nakita rin namin na lalong nagiging hibang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon sa iglesia. Noong 2013, mahigit 100 ng brother ang dumating sa bilanggo ang kinapipiitan ko. Ayos ka lang dito? Oo. Bago lang kayo rito? Taga saan kayo? Mananampalataya ng Diyos. Uyo, tara muna. Yosi tayo. Sige. Dalawa pang mananampalataya. Ayos ka lang ba? Kumusta? Kayo ba ay mananampalataya? Oo. Nananalig kayo sa makapangyarihang Diyos? Oo. Nananalig din ako sa makapangyarihang Diyos. Paano kayo naarestong dalawa? Isinumplong kami habang nangangaral. Kumusta na ngayon ang mga bagay-bagay sa labas? Jepe, tayo mo ko. Kailangan kita makausap. Lumalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng dako. Karamihan sa mga hinirang ng Diyos ay nag-ebanghelyo. Maraming taga-probinsyang tumanggap na sa makapangyarihang Diyos. At halos bawat kabahayan alam ang kanyang pangalan. Oo nga. Kahit sa iba yung dagat, lumalaganap ang ebanghelyo. Nabalitaan kong marami na sa ibang bansa tumanggap dito. Mabuti yun. Gamay na ba ninyo ang paghahabi ng mga buhok? Hindi pa gaano. Mahirap ito. Gusto ko sana turuan mo kami. Sige. Pag nagka-oras ako, tuturuan ko kayo. Ayos. Impormante siya ng malaking pulang dragon. Mag-iingat kayo sa kanya. Tapos na pahinga! Bumalik na kayo sa trabaho! Dalian nyo na nga! Tara! Tama na pag-iyosi! Hoy, siguraduhin yung malinis ang buhok, kundi uulitin nyo yan. Tayo ba tayo si Siyang? Tayo ba tayo si Siyang? O Siyang! Hoy, Siyang, Ano nangyayari dyan? Ba't siya nawala ng malay? kayong dalawa, dalhin ninyo siya. Bilis! May nahimatay ulit sa sobrang pagod. Matutulad din tayo sa kanya. Anong nangyayari? Nawalan siya ng malay. Lakad na. Itigil ninyo yung panonood. Balik na sa trabaho. Aliw. Dalawang beses na ako nagpalista sa kanila. Ba't ayaw nila akong payagang magpa-check up? Magtiis ka na lang. Hanggat hindi ka nahihimatay, magtatrabaho ka. Hindi ka rin magagamot ng doktor. Ninanakaw ng mga opisyal ang mabibisang gamot. Noong nakaraang taon, may sinuweruan silang preso at namatay rin. Puro lang kadiliman dito. Dito, ang patay na tao ay parang patay na aso. Kung maswerte ka, makakalabas ka na buhay. Kumalas ka, hindi. Sa dalawa, isa! Mabigat ang trabaho sa bilangguan. Sa dalawa, isa! Araw-araw nagsisimula kami ng alas 6 ng umaga at hindi kami natatapos hanggang alas 7:30 ng gabi. Pagkatapos ng trabaho, sa pagitan ng alas 8 at alas 9, sakalang nagkakaroon ng libreng oras sa mga preso. Pero kahit ganun, nasa iisang palapag pa rin kami. Ginagamit namin ng mga brother ang oras na yon para magkita-kita at magbahaginan sa isa't isa. 3 at 1. Meron ka ba? 2-9. Isang paras ng alas. Meron na. 2 ngayon na. Bilisan mo. Huwag kang magsayang ng oras. Pas ka ba?
Paano ba lumala ang sakit mo? Pinahirapan nila ako sa detention house. At dito kailangan kong magtrabaho mula umaga hanggang gabi. Hindi yun kaya ng katawan ko, kaya nilagnat ako. Hinang-hina na ang katawan mo. Bumili ako ng soy milk powder. Dadalhin ko yun bukas sa'yo. Sabi ko yun. Ano naman? Anong sabi mo? Papatayin kita! Ayaw mo na makaro! Paradasin kita! Umalis ka nga sa harap ko! Hoy, umalis ka na! Kung wala ako dito, patay na siya! Nitong huli, lumalala ang kondisyon ko. Nahihirapan akong makibagay. Nag-aalala kung mamamatay ako sa kulungan. Kung mamamatay ako rito, paano na lang ang magulang, asawa at anak ko? Sa ganitong panahon, pamilya mo ang inaalala mo. Ang pinakamahalagang bagay ay kung paano ka maninindigan sa patotoo mo sa Diyos at ipahiya si Satanas. Magdasal tayo sa Diyos at ipagkatiwala ang pamilya natin sa Kanya. Tangparas ng alas! Bibigkas ako ng mga salita ng Diyos. Sige, Dapat kang magdusa alang-alang sa katotohanan. Ibigay mo ang iyong sarili rito. Magtiis ka ng kahihiyan para sa katotohanan. At upang higit pang makamit ang katotohanan, dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa mapayapang buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng iyong buhay para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong hangarin ang lahat ng mainam at mabuti. Hangarin mo ang landas sa buhay na higit na makahulugan. Kung namumuhay ka ng gayong mahalay na buhay at walang hinahangad na anumang mga layunin, hindi ba't sinasayang mo ang iyong buhay? Anong makakamtan mo sa ganitong pamumuhay? Dapat mong talikuran ang kasiyahan ng laman alang-alang sa nag-iisang katotohanan. At hindi mo dapat isuko ang katotohanan alang-alang sa munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao ay walang integridad o dangal. Walang kabuluhan ng pag-iral nila. malaki ang aking magkakautang sa Diyos. Napaka makasarili ko. Ikinulong at sinintensyahan ng ilang taon ang mga brother na yon. Mahirap yun para sa kanila nang walang nababasang salita ng Diyos. Tama, nangyari na ang imposible. Di ako makapaniwalang nagbabasa ka ng libro. Bakit biglaan yan? Hindi ko makukuha sa pagiging maagap ko ang anak ko sa mga kaugali. Buong araw nila ako pinapagod sa kakatrabaho. Tapos, kailangan ko pa bumalik at pumasok sa klase ng politika sa gabi. Parami ang trabaho natin. Oo nga. Nananakit ng likod ko. Yangi, Oh, ano sinusulat mo? isang talaan ng kaalaman. Aba, ang ganda pala ng sulat mo, ha? Gawan mo rin ako. Sige. Salamat. Papahinga na ako.
Silyang. Salita ito ng Diyos. Isulat mo ang mga salita ng Diyos na maaalala mo at pagbahaginan tayo. Sige, mag-iisip ako. Isusulat ko rito. Sige. Sa yugtong ito ng gawain, ay hinihingi sa atin ang lubusang pananampalataya at pag-ibig. Maaari tayong matisod mula sa pinakamaliit na kapabayaan. Dahil ang yugtong ito ng gawain ay iba mula sa lahat ng nakaraan. Ang pineperpekto ng Diyos ay ang pananampalataya ng sangkatauhan na kapwa di nakikita at di nahahawakan. Ang ginagawa ng Diyos ay na maging pananampalataya, na maging pag-ibig, at maging buhay ang mga salita. Dapat mapino ang mga tao ng daan-daang beses hanggang mas dakila na ang pananalig nila kaysa sa pananalig ni Job. Dapat silang magtiis ng di kapani-paniwalang pagdurusa at ng lahat ng uri ng pagpapahirap nang hindi humihiwalay sa Diyos magpakailanman. Kapag sila ay masunurin hanggang sa kamatayan at may dakilang pananampalataya sa Diyos, sa gayon ang yugtong ito ng gawain ng Diyos ay kumpleto na. 3 at 1, meron ka? Kunin yan. Paano man gumawa ang Diyos at anuman ang iyong sitwasyon, nagagawa mong hangarin ang buhay at hanapin ang katotohanan at hangaring malaman ang tungkol sa gawain ng Diyos at magkaroon ng pag-unawa sa kanyang mga kilos at nagagawa mong kumilos alinsunod sa katotohanan. Ang paggawa nito ang kahulugan ng pagkakaroon ng tunay na pananampalataya. At ang paggawa nito ay nagpapakita na hindi ka nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Magkakaroon ka lang ng tunay na pananampalataya sa Diyos kung nagagawa mong piliting hangarin ng katotohanan sa panahon ng pagpipino. Kung nagagawa mong tunay na mahalin ng Diyos at hindi ka nagkakaroon ng mga pagdududa tungkol sa Kanya. Kung isinasagawa mo pa rin ang katotohanan anuman ang gawin niya upang mapalugod siya. At kung nagagawa mong hangarin ang kanyang kalooban at isaalang-alang ito. Noong araw, nang sinabi ng Diyos na mamumuno ka bilang hari, minahal mo siya. At ang hayagan siyang magpakita sa iyo, hinanap mo siya. Ngunit ngayon, nakatago ang Diyos. Hindi mo siya nakikita. At nagkaroon ka ng mga problema. Ngayon ba ay nawawalan ka na ng pag-asa sa Diyos? Kaya nga, kailangan mong hangarin ang buhay at hangarin mong mapalugod ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang tawag dito ay tunay na pananampalataya at ito ang pinakatunay at pinakamagandang uri ng pagmamahal. Bakit ang kupad mo magtrabaho? Masama pakiramdam ko. Sumasagot ka pa sa akin, ha? Umalis ka sa linya! Di mo na nga naabot ang kota mo na nakarang buwan. Ang tamad mo pa rin ngayon! Kumalungko ka! Subukan mo to! Yan ang napapala mo sa pagsagot! Patawarin niyo na po! Oh, ito pa! Sumasagot ka pa rin! Sabihin sa mga tatamad-tamad! Tingnan natin kung magiging tamad ka pa ulit! Gusto mo yan, ha? Subukan mo ulit magpakatamad! Anong pakiramdam ng stand gun, ha? Anong pakiramdam ng stand gun, ungas? Dalhin siya sa selda ng pagpapahirap! Opo. Hoy kayo, ilabas niyo na siya! Bilisan ninyo!
Zhong Jiming, tumatanggi kang pirmahan ang 3 liham. Ibig sabihin may kaugnayan ka pa rin sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos at nananalig ka pa rin sa makapangyarihang Diyos. Nilalabanan mo ang pagbabago ng ideolohiya ng pamahalaan. Binabalaan kita. Kung hindi mo pipirmahan ang 3 liham, hindi mababawasan ang sentensya mo at masihigpit ang pagbabantay sa'yo. Sa paglabag sa mga panuntunan, magbabayad ka talaga ng matindi. Hindi ka naninigarilyo. Dati, pero hindi na ngayon. Tumigil ka dahil Anong problema? Gipit man ako, may pangyosi pa rin ako. Kinausap ulit ako, ni instructor lang. Pinapipirma niya ako sa 3 liham. Hindi ko ginawa yun. Pag pinupuwersa tayo ng malaking pulang dragon na pirmahan to, ang layan nito ay itulak tayong pagtaksilan ng Diyos at burahin ng Diyos sa ating mga puso. Isa ito sa mga panlilinlang ni Satanas. Hoy, Jinhu! Okay na ba ang bewang mo? Hindi na masakit. Okay na. Hindi ka ba? Naiwan ko eh. Ay, pinaliligiran tayo rito ng mga tukso ni Satanas. Kung wala ang salita ng Diyos, baka hindi ako makapanindigan. Kailangan natin magdasal at sumandig sa Diyos. Magsusulat ako ng salita ng Diyos para sa iyo. Bilang mga nilalang dapat tuparin, ng mga tao ang mga tungkuling dapat nilang tuparin. At tumayong saksi para sa Diyos sa gitna ng pagpipino. Sa bawat pagsubok dapat nilang panindigan ang pagpapatotoong dapat nilang gawin. At gawin niyon ng lubhang matunog para sa Diyos. Ang taong gumagawa nito ay isang mananagumpay. Paano ka man pinuhin ng Diyos? Nananatili kang puno ng tiwala at hindi nawawala ng tiwala sa Kanya. Ginagawa mo ang dapat gawin ng tao. Ito ang hinihingi ng Diyos sa tao. At dapat magawa ng puso ng tao na lubos na bumalik at bumaling sa Kanya sa bawat sandaling lumilipas. Ito ay isang mananagumpay. Ang mga mananagumpay na binanggit ng Diyos ay makakatayo pa ring saksi at mananatiling tapat sa Diyos kahit na nasa ilalim ng impluwensya at pag-atake ni Satanas. Ibig sabihin, kahit na napapaligiran ng pwersa ng kadiliman, kung nagagawa mo pa rin magpanatili ng isang dalisay na puso sa harap ng Diyos at ng tunay na pagmamahal para sa Diyos anuman ang mangyari, ikaw ay tumatayong saksi sa harap ng Diyos. At ito ang tinutukoy ng Diyos na pagiging isang mananagumpay. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay sa bilangguan, nagbasa kami ng salita ng Diyos. Pinasaya nito ang aming mga puso. At naranasan namin ang pagiging praktikal ng pagmamahal ng Diyos. Tunay na nagmamalasakit sa amin ng Diyos at binabantayan niya kami. Inspiradong inspirado ang mga brother. Isinulat ng lahat ang mga salita ng Diyos na naaalala nila at nagpapalitan sila ng mga ito. Dalian ninyo! Dalian ninyo! Ang namana ninyo ngayon ay higit pa sa namana ng lahat ng nagdaang apostol at propeta, at higit pa sa namana ni Moises at Pedro. Ang mga pagpapalay hindi makakamit sa loob ng 1 o 2 araw, kundi sa pamamagitan ng malaking sakripisyo. Ibig sabihin, kailangan nyo magtaglay ng pagmamahal na nagdaan na sa pagpipino. Kailangan kayong magkaroon ng malaking pananalig at magkaroon ng maraming katotohanang hinihingi ng Diyos na matamo ninyo. Dapat din kayong bumaling sa katarungan ng di natitinag at ang pagmamahal niyo sa Diyos ay hindi dapat napapawi. Kailangang magkaroon kayo ng pagpapasya. Kailangang magkaroon ng mga pagbabago sa disposisyon ninyo sa buhay. Kailangang malunasan ang katiwalian ninyo.
dapat mong tanggapin ang lahat ng pangangasiwa ng Diyos ng walang reklamo at magpasakop maging hanggang kamatayan. Ito ang dapat ninyong makamit. Ito ang panghuling layunin ng gawain ng Diyos. At ito ang hinihingi ng Diyos sa grupong ito ng mga tao. Instructor lang. Si Yang Yi madalas na nakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya ng makapangyarihang Diyos. Tiyak na pinag-uusapan nila ang pananalig nila. Tumilos kayo! Hoy, nakabalik na si Gagang mula sa selda ng pagpapahirap. Uy, mukhang matindi ang pinagdaanan niya. Oo nga. Yagi! Po, Tawag ka ng instructor lang. Yang Yi, ilan ang mananampalataya na makapangyarihang Diyos sa kulungan ngayon? Di ako sigurado. Nakipag-ugnayan ka ba sa kanila? Hindi po. Kilala mo ba sila? Hindi po. Nabalitaan kong madalas ka nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi po. Yang Yi, huwag mo subukan makipaglokohan sa akin. Huwag mong isiping hindi ko alam yon. Sa tuwing nakikipag-usap ka sa kahit kanino rito sa loob, alam ko ang tungkol doon. Tatapatin kita. Pababagsakin ko ang sino mang gumagawa ng gulo kahit sino pa siya. Pag nahuli kitang nagpapakalat ng mga ideya mong pangkulto sa kanila, tuturuan kita ng leksyon ng 3 buwan sa selda ng pagpapahirap. Maniwala ka. Binabalaan kita. Makabubuti kung lalayo ka kay Yang Yi. Puntiryasan ang pagbabantay sa bilangguan. Di natin alam kung makakalabas siya ng buhay. Wala kang mapapala sa pakipag-ugnayan sa kanya. Kararating ko lang. Hindi ko siya kilala. Hindi kami magkakilala. Pag nalaman kong may ugnayan kayo, ikaw na ang susunod na magiging punterya ng pagbabantay. Yan yung mga boses nyo. Kunti sigawan pa, papatayin ko na yung TV. Hindi mo nga sinabi mo. Magpasalamat ka lang, nandito ka sa loob, pare. Kung nasa labas tayo, bugsarado ka sa akin. Tatawagin mo ang nanay mo. Instructor lang. Ipakita mo ang makakuha kay Yang Yi. Sige. Tignan mo to. si instructor lang. Pagod na ako. Kapag pinalayan na nila ako, Tama ka hindi dyan. na ako makakahanap ng trabaho. Instructor lang. Sige po, instructor lang. Pag nahuli kitang nagpapakalat ng mga ideya mong pangkulto sa kanila, tuturuan kita ng leksyon ng 3 buwan sa selda ng pagpapahirap. Maniwala ka. Wala kaming ni katiting na kalayaan sa malatimonyong bilangguang ito.
Diyos ko, patnubayan mo kami at bigyan mo kami ng pananalig at lakas upang makawala kami sa mga pagpigil at pagkapos ng kapangyarihan ni Satanas. Oo. Nasaan yung iyo? Sige na isang Anong iniisip mo? Isang kaalang dala ko. Alam ko ngayon. Kumusta? Kunin mo tong mga swelas na dinala sa akin ng nanay ko. Okay. Uy, Ten. Pahingi na sigarilyo. Nasa loob ang pinakabagong mga salita ng Diyos. At ang ganda nun. Kopyahin natin ito at ipamigay sa mga brother. Sige. Ano pa ngayon? Kahit ano pa ang ginagawa ng Diyos o ang paraan na ginagamit niya para gawin ito, kahit ano pa ang halaga o ang kanyang nilalayon, ang pakay ng kanyang mga kilos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pakay ay upang ipasok sa tao ang mga salita ng Diyos, pati na ang mga hinihingi at ang kalooban ng Diyos para sa tao. Sa madaling salita, ito'y upang ipasok sa tao ang lahat ng pinaniniwalaan ng Diyos na positibo, alinsunod sa kanyang mga hakbang, na nagbibigay sa tao ng pagkaunawa sa puso ng Diyos at pagkaintindi sa diwa ng Diyos, at nagpapahintulot sa taong sundin ng paghaharit pagsasaayos niya, upang magkaroon siya ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan. Ang lahat ng ito'y isang aspeto ng pakay ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang isa pang aspeto ay dahil si Satanas ang hambingan at nagsisilbing gamit pang serbisyo sa gawain ng Diyos. Ang tao ay madalas na ibinibigay kay Satanas. Paraan ito na ginagamit ng Diyos upang makita ng mga tao ang kasamaan, kapangitan, at pagiging kasuklam-suklam ni Satanas sa gitna ng mga pagtukso at pag-atake nito, na nagiging dahilan upang kamuhian ng mga tao si Satanas at magawang malaman at makilala ang mga bagay na negatibo. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa kanila upang mapalaya nila ang sarili sa kontrol ni Satanas. At mula sa mga paratang, pakikialam at pag-atake nito, hanggang salamat sa mga salita ng Diyos, sa kanilang kaalaman at pagsunod sa Diyos, sa pananalig nila sa Diyos at takot sa Kanya, nagtagumpay sila laban sa mga pag-atake at paratang ni Satanas. Sila'y doon lamang ganap na maya-adya mula sa nasasakupan ni Satanas. Ang paglaya ng mga tao ay nangangahulugan na si Satanas ay natalo. Ito ay nangangahulugan na hindi na sila pagkain sa bibig ni Satanas. Pagkus, sa halip na lunukin sila, silang lahat ay pinakawalan ni Satanas. Ito'y sa kadahilanang ang mga gayong tao ay matuwid, may pananampalataya, masunurin, at may takot sa Diyos. At dahil tuluyan silang kumakawala kay Satanas, nagdadala sila ng kahihiyan kay Satanas. Ginagawa nilang duwag si Satanas at siya'y tuluyan nilang tinatalo. Ang kanilang matibay na paniniwala sa pagsunod sa Diyos at ang pagsunod at takot nila sa Diyos ang tumatalo kay Satanas. At dahilan kung bakit ganap silang isinusuko ni Satanas. Ang mga taong tulad nito lamang ang tunay na nakamtan ng Diyos. At ito ang tunay na objektibo ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Kung nais nilang mailigtas at nais nilang ganap na makamit ng Diyos, lahat na sumusunod sa Diyos ay dapat humarap sa mga tuksot pag-atake ni Satanas, malalaki at maliliit. Ang mga nangingibabaw sa mga ito at kayang ganap na talunin si Satanas ay ang mga iniligtas ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga taong nailigtas ng Diyos ay iyong mga sumailalim sa mga pagsubok niya at ang mga tinuksot inatake ni Satanas nang hindi mapilang na pagkakataon. Nauunawaan ng mga nailigtas ng Diyos ang kalooban at mga hinihingi niya at nagagawa nilang sumunod sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos niya.
at hindi nila tinataliktan ng daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa gitna ng mga panunukso ni Satanas. Ang mga taong nailigtas ng Diyos ay matatapat, mabubuti ang puso, alam ang pagmamahal sa pagkapuot, may pagkaunawa sa hustisya at makatwiran, at nagagawa nilang magmalasakit sa Diyos at pahalagahan ang lahat ng sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay hindi na igagapos na mamanmanan, napaparatangan o naaabuso ni Satanas. Sila ay ganap na malaya na. Sila ay ganap na napalaya na at napakawala na. Si Job ay isang tao ng kalayaan. At ito ang tiyak na kahulugan kung bakit ipinasa siya ng Diyos kay Satanas. Hindi ko inakalang makakabasa ako ng isang buong artikulo ng salita ng Diyos sa bilangguan. Hindi ko man lang akalain ito. Noong mga araw na yon, sunod-sunod naming nabasa ang 5 pinakabagong artikulo ng salita ng Diyos. Paano malalaman ang disposisyon ng Diyos at ang mga resultang makakamtan ng kanyang gawain? Ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos at ang Diyos mismo. Una, pangalawa, pangatlo. Ang Diyos mismo ang natatangi, una. Matapos mabasa ang 5 artikulong ito, nakadama kami ng matinding kagalakan at ang lahat ay agad na nakadama ng motibasyon. Talagang di ko naisip na makakabasa ako ng mga salita ng Diyos sa loob ng bilangguang yun. Tunay na biyaya at pagpapalayo ng Diyos. Pag may pagkakataon, binabasa namin ang pinakabago sa salita ng Diyos at napapaluha kami pagkatapos. Pakiramdam namin, parang matamis na tubig sa bukal ang mga salita ng Diyos na pumapawi sa mga uhaw naming puso. Nananabi kami sa panahong maigugugol namin ang araw-araw ng ganito. Magiging maganda yon. Kahit na araw-araw kaming napapagod sa labis na pisikal na trabaho, palagi kaming nakararamdam ng kapayapaan at kagalakan sa aming puso at tinatamasa namin ang malasakit, proteksyon at presensya ng Diyos. Nakadama kami ng kagalakan sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nagawa naming palipasin ang mga araw namin sa bilangguan ng ganon. Kamakailan sa Sector 12, natuklasang nagpapasahan ng sulat ang mga nananalig. Maraming nananalig sa makapangyarihang Diyos sa sektor namin. Talagang hindi natin pwedeng hayaang mangyari yan dito. Nitong mga nakaraan, inulat ang mga preso na nag-uugnayan ng mga mananampalataya ng Diyos na ito. Kailangan natin silang batayang mabuti at tingnan kung anong pinaggagawa nila. Pumila na kayo! Bilisan ninyo! Instructor lang. Instructor lang. Tumayo ng tuwid! Inspeksyon! Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw! Ano to? Buwisit, hindi na kayo natuto! Huwag kang malikot. Hoy! Ikaw! Anong ginagawa mo? Anong tinatago mo? Buisit! Gusto mo ba mapunta sa selda ng pagpapahirap? Huwag kang gagalaw. Baba mga braso!
Noong 2014, napunta rin sina Sheng Lu, Cheng Liang at Li Yongyi sa Sector 8. Lahat sila'y naresto dahil sa pag-iebanghelyo. Noong una, laging mukhang alalang-alala ang itsura ni Sheng Lu. Brother, kapipirma ko lang sa 3 liham. At di maalis ang pagkabalisa ko. Pakiramdam ko'y nahatulan na ako. Ang intensyon ko ay makibagay sa kanila. Maging matalino sa pakikitungo, di ang magtaksil sa Diyos. Kaya bakit balisa ako pagkapirma ko nun? Talaga bang nagtaksil ako sa Diyos? Anong pananaw mo rito? Ang intensyon mo ay maging matalino, hindi ang itatwa o pagtaksila ng Diyos. Kaya bakit balisa ka pagkapirma mo? May problema rito. Kapag inuusig at sinasaway tayo ng konsensya natin, problema ito. Sa kapanahunan ng biyaya, sinabi ng Panginoong Hesus, kung sino mang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay siyang ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Sinasabi rin ng makapangyarihang Diyos, yaong mga hindi nagpakita sa akin, ni katiting na katapatan sa kapighatian, ay hindi na makatatanggap ng aking awa, sapagkat natatakdaan ang abot ng habag ko. At wala akong gugustuhin sa sino mang ipinagkanulo ako, o sa mga nagkanulo sa mga kapakanan ng kaibigan nila. Ito ang disposisyon ko, hindi alintana kung sino man ang taong yan. Tinitingnan mo ba ito batay sa mga kuro-kuro ng tao? O tinitingnan mo ba ito batay sa salita ng Diyos? Sa isang banda, sa panahon ng mga pagsubok ng Diyos, nalalaman ng tao ang mga kakulangan niya at nakikita na siya'y walang kabuluhan, kasuklam-suklam at mababa, na siya'y walang anuman at walang halaga. Sa kabilang dako, sa panahon ng kanyang mga pagsubok, gumagawa ang Diyos ng iba't ibang sitwasyon para sa tao, kaya mas nararanasan ng tao ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Bagamat ang pagdurusa ay matindi at kung minsan ay hindi makayanan, hanggang sa antas ng nakapanlulumong pagdadalamhati. Sa pagdanas nito, nakikita ng tao kung gaano kakaibig-ibig ang gawain ng Diyos sa kanya. At sa pundasyong ito lamang, nagkakaroon ng tao ng tunay na pagmamahal sa Diyos. Nakikita ngayon ang tao na kung may biyaya, pag-ibig at awa lamang ng Diyos, wala siyang kakayahan na tunay na makilala ang sarili niya at lalong hindi niya kayang malaman ang diwa ng tao. Sa pamamagitan lamang kapwa ng pagpipino at paghatol ng Diyos at sa proseso ng pagpipino mismo, maaaring malaman ng tao ang kanyang mga kakulangan at malaman na wala siyang anuman. Kaya, ang pagmamahal ng tao sa Diyos ay itinayo sa pundasyon ng pagpipino at paghatol ng Diyos. Diyos ko, isang pagkakamali ang pumirma sa 3 liham. Pagtatatwa at pagtataksil ito sa iyo. Pinagsisisihan ko ito. Kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon, kahit na mamatay ako, hindi ko pipirmahan ng 3 liham at maninindigan ako sa patotoo ko sa iyo. Sa 2, 3, 4! Sa 2, 3, 4! Sa 2, 1! Sa 2, 1!
Kunin mo ito. Ito kakayanin yung mga katawan natin. Kapag nagdurusa ka, isang tabi ang pag-aalala para sa laman at huwag magreklamo tungkol sa Diyos. Kapag itinatago ng Diyos ang kanyang sarili, kailangang magkaroon ka ng pananampalatayang sundan siya. Panatilihing hindi nagbabago ang iyong pagmamahal nang hindi ito hinahayaang maglaho. Ano man ang gawin ng Diyos, kailangan kang magpasakop sa kanyang plano. At sa halip ay isumpa ang iyong sariling laman kaysa magreklamo laban sa Kanya. Kailangan mong mapalugod ang Diyos sa mga pagsubok bagamat maaari kang mapait na tumangis o ayaw mawalay sa ilang minamahal na bagay. Ito lamang ang tunay na pagmamahal at pananampalataya. Ano man ang aktual mong tayo, kailangan mo munang magkaroon kapwa ng kahandaang dumanas ng paghihirap at ng tunay na pananampalataya. At kailangan ka rin magkaroon ng kahandaang talikdan ng laman. Dapat handa kang dumanas ng paghihirap at kawalan sa mga sarili mong interes upang mapalugod ang kalooban ng Diyos. At dapat may kakayanan kang pagsisihan ng sarili mo. Noong araw, hindi mo nagawang mapalugod ang Diyos. At ngayon, maaari kang magsisi sa sarili mo. Hindi ka dapat magkulang sa anuman sa mga bagay nito. Sa pamamagitan ng mga bagay nito, gagawin kang perpekto ng Diyos. Kung hindi mo matutugunan ng mga kinakailangan ito, hindi ka magagawang perpekto. Pinirmahan ni Jenglo at ng iba pang 3 liham. Ba't binabawi nila yun ngayon? Buwisit naman. Binabawi nila ang mga pag-amin nila. May sinabi ba sa kanila ang ibang nananalig? Oo nga. Bantayan niyong mabuti ang lahat ng nananalig sa bawat sektor. Kailangan natin silang pigilang makipag-ugnayan. Opo, sir. Nabawasan bang Malabo sentensya yun. mo? Buwisit. Gaano ka man magsikap, wala yung saysay. Ay, Taon-taon kaya sinasabi nakakabilib nila na pagpapababa sa sentensya. Pero kalokohan yun. Pera. May pera ka ba? Paano ka magbabayad? Wala naman na mga goods ano. Wala kang kahit ano. Sino ang nagbigay sa'yo ng sulat? Ayaw mong magsalita! Ganito ang nangyayari pag hindi ka sumasagot! Alisin mo kamay mo! Sino nagbigay niyan? Sagutin mo ako! Masit ka! Magsalita ka! Sagutin mo ako! Lecheng tibay ng loob mong yan, ha? Ngayon, sinong nagbigay sa'yo ng sulat? Sagutin mo ako! Masit ka! Ayaw mo pa rin makipagtulungan? Ayaw mo magsalita? Gusto mo kinukuryente? Sasagot ka na ba? Kinausap ka ni Shen Zhongming kagabi. Siya bang nagbigay ng sulat sa'yo? Sagutin mo ako! Magsalita ka! Buisit ka! Papatayin kita! Kapag hindi mo sinabi! Sabihin mo sa akin! Wala ka pang bibig! Sige, tikman mo to! Magsalita ka! Nagpapakalat ka ng ideolohiya ng kulto sa bilangguan. Ang lakas ng loob mo. Ipasok si Shen Zhongming. Dalihan nyo! Kumilos ka! Tara, tignan natin. Kumilos ka! Ano nangyayari?
Tumalungko ka! Tumalungko ka! Tumatanggi ka na nga tumanggap ng pagre-reforma. Nangangahas ka pang magpasa ng mga sulat. Gusto mo na yatang mamatay. Sabi ng hindi kayo pwedeng magpakalat ng mga ideyang pangkulto. Pero nilabag ninyo ang panuntunan. Ngayon matitikman ninyo ang selda ng pagpapahirap. Diyos ko, protektahan mo sila upang makapanindigan sila sa patotoo nila para sa iyo. Dalhin niyo sila! Umilos kayo! Dahil yung sa pinahihirapan na sila dahil sa sulat. Balik na kayong lahat sa trabaho! Medyo Balik na kayo sa trabaho! Gusto niyo bang mapunta sa selda ng pagpapahirap? Bilis, dalian ninyo! Diyos ko, protektahan mo sila para makapanindigan sila at hindi sila sumuko kay Satanas. Instructor lang. Inspeksyon. Apo. Tigil! Tigil! Tumigil kayo sa trabaho! Tumayo kayo na tuwid! Tumilos kayo! Pumwesto na kayo! Mga kamay sa ulo! Kapkapan sila! Huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! Wisit! Talikod! Ay, sana naman lintik na inspeksyon. Tignan niyo ang ginawa nila. Sila na palataya ng Diyos na yun! Saan ang damit ko? Dinadamay nila tayo! Sino ang gulo sa mga gamit Hindi na ko? pala natin Kunin sa niyo mga na kung sulat nila! kanino magtuwalya to! Sino kumuha ng mga damit ko? Dapat mo nga yung unang ko, inaapakan mo Hoy! Nasaan ang mga sapatos ko? ko. Tingnan mo sa may pinto, bilis! Pag lumabag kayo, papatayin namin kayo sa gidaw. Kung gusto ninyong makalabas dito, gawin ninyo ang sasabihin namin. Wala kaming pake kung mamatay kayo rito. Letse, huwag kang gagalaw! Huwag kang gagalaw! At ikaw, tumayo ka na tuwid! Pwisit! Umayos ka! Alam mo ba kung ba't kita pinatawag? Hindi po. Alam mo bang pinahirapan sina Chen Si at Shen Zhongming? Opo. Ikaw bang namigay ng mga sulat na ito? Hindi po. Hindi ako nagbigay niyan. Ikinumpara ko ito sa sulat kamay mo. Ikaw ang sumulat ito. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin na totoo. Hindi ako ang namigay ng mga sulat. Alam kong may ginagawa kang kalokohan. Di ko bubusisiin ang bagay nito sa ngayon. Pero mabuti pang magpakabait ka na mula ngayon. Kung may lalabas pang mga sulat na ganito, paparusahan kita. Umalis ka na! Mabuti na lang, iniba namin ang sulat kamay namin ang kopyahin namin ang salita ng Diyos. Binubulag ang mga mata ni Satanas. Kung hindi, kakilakilabot isipin ng mga kahihinatnan. Ang mga paniniwalang panrelihiyon ay mga mapamahing gawain at mali. Walang Diyos at walang tagapagligtas. Hindi ito umiiral sa mundo. Ang Partido Komunista lang ang makapagliligtas at makapagpapalaya. At makapagpapahintulot sa ating mamuhay ng masaya. Ito ang realidad. Sumasampalataya kayo sa Diyos pero sino ang nakakakita sa Diyos? Nasaan ang Diyos? Sumasampalataya kayo
umaasa sa Diyos para iligtas kayo sa pagdurusa. Pero kamangmangan ito. Dapat kayong maniwala sa agham at sa partido at sumunod sa partido para makapamuhay kayo ng masaya. Ang Partido Komunista lang tayo ng ilang rock. Sige na, pare. Hindi kami nangangagat. Hindi na. Tres sa tuna, meron ka? Dalawang kaila. Pakita mo na mga baraha mo. Matagal na akong di nakakabasa ng salita ng Diyos. At di ako pwede makapag-ugnayan sa mga brother. Ang sama ng laro ko. Ang hirap tiisin ito. Wala akong swerte ngayon. Oo nga. Hungkag ang puso ko dahil di ako makapagbasa ng salita niya. 2-2. Nakaupo lang dito sa ilalim ng pagbabantay ni Satanas. Pinipinsala tayo ng nasasayang na oras. Uy, medyo maganda na ang sitwasyon. May papalaganap na natin ang salita ng Diyos. Tama. Hindi tayo pwedeng tumigil. Sa salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananalig at lakas. Uy, Shiliang. Oh, Heto. salamat. Gia, tulong pa tayo. Malas ako ito muli. Lagi ako natatalo. Lagi naman eh. Kahit na tinitignan ni Satanas si Job ng may inggit sa mga mata, hindi ito nangahas na hipuin ni isang buhok sa katawan ni Job nang walang pahintulot ng Diyos. Kahit palikas na masama at malupit si Satanas, matapos ibaba ng Diyos ang kanyang utos dito, wala na nagawa si Satanas kundi sumunod sa kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, kahit na si Satanas ay kasing bangis ng isang lobo sa gitna ng mga tupa ng pumaroon kay Job, hindi nito tinanggang kalimutan ang mga hangganang itinakta ng Diyos para dito. Hindi ito nangahas labagin ang mga atas ng Diyos. At sa lahat ng ginawa nito, hindi nangahas lumihis si Satanas mula sa mga prinsipyo at hangganan ng mga salita ng Diyos. Hindi ba ito isang katunayan? Mula rito ay makikitang hindi nangangahas si Satanas na sulungatin ang anumang mga salita ng Diyos na si Jehovah. Para kay Satanas, ang bawat salita mula sa bibig ng Diyos ay isang utos at isang batas ng kalangitan, isang pagpapahayag ng otoridad ng Diyos. Dahil sa likod ng bawat salita ng Diyos, ay ipinahihiwatig ang kaparusahan ng Diyos para sa mga lumalabag sa utos niya at sa mga sumusuway sa batas ng kalangitan. Malinaw na alam ni Satanas na kapag nilabag nito ang mga utos ng Diyos, kailangan nitong tanggapin ang mga bunga ng paglabag sa otoridad ng Diyos at pagsalungat sa mga kautusan ng kalangitan. Ano ba ang mga kahinat ng ito?
Hindi na kailangang sabihin. Ang mga yon ay ang kaparusahan ng Diyos dito. Ang mga pagkilos ni Satanas tungo kay Job ay isang maliit na paglalarawan lamang ng pagtitiwali nito sa tao. At nang ginagawa ito ni Satanas, ang mga itinakdang hangganan ng Diyos at ang ibinaba niyang utos dito ay isang munting bersyon lang ng mga prinsipyo sa likod ng lahat ng ginagawa nito. Dagdag pa rito, ang tungkulin at papel ni Satanas sa bagay na ito ay maituturing na isang munting bersyon lamang ng tungkulin at papel nito sa gawain ng pamamahala ng Diyos at ang lubos na pagsunod ni Satanas sa Diyos sa panunukso nito kay Job ay isang maliit na paglalarawan lamang kung paanong hindi nangahas si Satanas na kumontra ng kahit kaunti sa Diyos sa gawain ng pamamahala ng Diyos. Anong babala ang ibinibigay ng maliliit na paglalarawang ito sa inyo? Sa lahat ng bagay, kasama na si Satanas. Walang tao o bagay ang makakalabag sa mga batas ng kalangitan at mga utos na itinakda ng lumikha. At walang tao o bagay ang nangangahas na labagin ng mga batas at utos ng kalangitan na ito. Dahil walang tao o bagay ang pwedeng bumago o tumakas sa kaparusahan ng lumikha sa mga masuwayin. Tanging ang lumikha lamang ang makakapagtatag ng mga batas at mga utos ng kalangitan. Tanging ang lumikha lamang ang may kapangyarihan na ipatupad ang mga ito. At tanging ang kapangyarihan lamang ng lumikha ang hindi malalabag ng sino mang tao o bagay. Ito ang natatanging otoridad ng lumikha. At kataas-taasan ang otoridad na ito sa lahat ng bagay. At kaya, imposibleng sabihin na ang Diyos ang pinakadakila at pangalawa si Satanas. Maliban sa lumikha na nagtataglay ng natatanging otoridad, wala nang iba pang Diyos. Sigarilyo ka? Kaya isa. Alam niyo si Rito. Nabasa na ng karamihan sa sektor namin ang salita ng Diyos. Pero hindi ko alam sa mga brother sa ibang sektor. Kailangan nating maibahagi ang salita ng Diyos sa kanila. Kailangan ko ng lighter. Hindi ako nagdala eh. Sa klinika, magagawa nating makipag-ugnayan sa ibang sektor. Nagpalaganap na ako ng salita ng Diyos doon. Pero nakahalata ang mga gwardya, kaya tumigil ako. Hoy, bate! Malis ka nga! Anong tinitingin-tingin mo? Naruli tayo. Sige, yung premyo, okay? Pupunta ka raw sa klinika para magpatingin sa doktor. Masama ang pakiramdam ko nitong huli. Alagaan mo sarili mo. Sino nagtanong sa'yo? Ganun ba? Sa chess. Tapos di mo pa ginagamit. Pwede ka sa bang stratehiyang tinuturo magpalaganap ng mga salita ng Diyos sa ibang sektor pagpunta mo sa klinika? Sige. Mapanganib ang magpalaganap ng salita ng Diyos sa loob ng klinika. Sumandig ka lang sa Diyos. Nakakulong na tayo. Kaya ano pang natitirang dapat katakutan natin? Kung matutulungan natin silang makabasa ng salita ng Diyos, tama lang na sumuong sa kaunting panganib. Susunod. Dok, paano ko iinumin itong gamot? 3 times a day ang sisilin. Susunod. Sun Chuan Fang, ikaw na. Sige, andyan na ako. Kumusta ang pakiramdam mo nitong huli? Ayos lang. Susunod. Anong nangyari sa kamay mo? Nahiwa ko ito sa trabaho. Salita ito ng Diyos. Pagtapos ka na, ibigay mo to sa ibang nasa sektor mo.
Itinuturing ng Diyos ang pamamahala at pagliligtas na ito sa sangkatauhan bilang higit na mahalaga kesa ano paman. Ginagawa niya ang mga bagay na ito, hindi lang sa kanyang isip, hindi lang sa kanyang mga salita, at tiyak na hindi isinasagawa ng basta-basta. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ito ng may plano, ng may mithiin, ng may mga pamantayan, at ng may kalooban niya. Maliwanag na nagtataglay ng malaking kahalagahan kapwa sa Diyos at sa tao ang gawaing ito na iligtas ang sangkatauhan. Kahit na gaano kahirap ang gawain, gaano man kalaki ang mga hadlang, gaano man kahina ang mga tao, o gaano man kalalim ang pagkamapanghimagsik ng sangkatauhan, wala sa mga ito ang mahirap para sa Diyos. Pinananatiling abala ng Diyos ang sarili niya, ginugugol ang kanyang napakaingat na pagsisikap, at pinamamahalaan ang gawain na gusto niya mismong isakatuparan. Isinasaayos din niya ang lahat at pinaghaharian iyong mga kung kanino siya gagawa at ang lahat ng gawain na nais niyang matapos. Wala sa mga ito ang kailanman ay naisagawa na noon. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang mga pamamarang ito at nagbayad ng gayon kalaking halaga para sa malaking proyektong ito ng pamamahala at pagliligtas sa sangkatauhan. Habang isinasakatuparan ng Diyos ang gawaing ito, unti-unti niyang ipinahahayag at inilalabas sa sangkatauhan nang walang pasubali. Ang kanyang napakaingat na pagsisikap kung ano ang mayroon at kung ano siya. Ang kanyang karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat at ang bawat aspeto ng kanyang disposisyon. Inilalabas at ipinahahayag niya ang mga bagay na ito sa paraang hindi niya pa kailanman ginawa noon. Kaya, sa buong sansinukob, maliban sa mga taong nilalayo ng Diyos na pamahalaan at iligtas, kailanman ay hindi pa nagkaroon ng anumang mga nilalang na napakalapit sa Diyos na may gayong katalik na kaugnayan sa Kanya. Sa kanyang puso, ang sangkatauhan na nais niyang pamahalaan at iligtas ang pinakamahalaga. Pinahalagan niya ang sangkatauhang ito ng higit sa lahat. Kahit na nagbayad siya ng napakalaking halaga para sa kanila. At kahit na patuloy siyang sinasaktan at sinusuway ng mga ito, hindi siya kailanman sumusuko sa kanila at nagpapatuloy ng walang kapaguran sa kanyang gawain, nang walang mga reklamo o mga pagsisisi. Ito ay dahil nalalaman niya na sa malaot madali magigising ang mga tao sa kanyang pagtawag at maaantig ng kanyang mga salita. Makikilala na siya ang Panginoon ng paglikha at magbabalik sa kanyang piling. Nung panahong yun, pumupunta ang mga brother sa klinika para magpalaganap ng salita ng Diyos pag may pagkakataon. At parami ng paraming brother ang nagtamasa ng pagtustos at pagpapastol ng mga salita ng Diyos. Pero, habang nagsasaya kami dahil sa pangyayaring ito, Bumalik na naman siya. muli kaming natagpuan ng panganib. Dumating ang prison bureau director, si Ryan. Hoy! Lahat ng preso taga-sector A, pumila na kayo! Sige na, pumilis na kayo! Ikaw sa loob, bilisan mo yan! Hoy, bilisan nyo!
Ikaw dyan! Bilisan mo! Kumilos na kayong lahat! Hindi ko pa nakukuha ang gamot ko. Direktor, siya po yun. Matagal na po namin siyang sinusubaybayan. Madalas siya makipag-ugnayan sa mga nananalig sa ibang sektor. Ginagamit nilang tagpuan ng klinika. Ano bang pangalan mo? Guayan. Kamay sa ulo. Buisit. Imposibleng wala kang itinatago. Hubarin mo sapatos mo! Hugutin mo ang mga swelas. Baliktarin mo yan! Itaktak mo yan! Yung isa naman! Baliktarin mo! Itaktak mo! Direktor. Saan mo nakuha ang sulat na to? Nakita ko sa sahig. Buisit ka. Nagsisinungaling ka pa. Halika rito! Halika! Iwaiwalay kayo! Kamay sa ulo! Yang Yi, nanganganib si Goyan. Itago mo ang salita ng Diyos. Sirain mo ang mga sulat na kabisado mo na. Sabihin mo sa ibang brother. Okay. Lahat ng preso, pumila kayo at maghanda sa inspeksyon ng direktor! Dalan ninyo! Bilisan niyo ang kilos! Halugugin niyo mabuti ang lahat! Umarin mo yan! Bilisan mo! Itaktak mo ang mga sapatos mo! Bilisan mo ang kilos! Umarin mo yan! Bilisan mo! Dali! Buisit! Lakasan mo yan! Taas ang mga kamay! Lahat ng preso! Magtipon-tipon! Ngayon din! Magtipon-tipon kayo! Bilis nyo! Bilis! Papasa ka pa rin ng mga sulat, ha? Gusto mo nang mamatay? Pasok! Wang Wenzo! Po! Tumayo ka! Lakas na loob mo, ha? Sabihin mo! Sino nagbigay sa'yo ng sulat? Magsalita ka! Magsalita ka! Asa ka bang kumantay? Buisit! Nagmamatigas ka pa rin, ha? Buisit! Hindi ka pa rin magsasalita, ha? Magsalita ka na! Kung hindi, bububugin kita hanggang mamatay. Tulong ka! Sige, magpahinga muna kayo. Huwag kang gagalaw! Ikaw, hindi ka rito! Tuloy niyo lang! Tumayo ka! Tumayo ka ng tuwad! Pumasok ka ron! Gawin mo inuutos sa'yo! Huwag kang gagalaw! Hoy, nagpapasa siya ng mga sulat. Turuan niyo siya ng leksyon. Huwag gagalaw!
Buisit ka! Ang lakas ng loob mong magpasa ng mga sulat, papatayin kita! Magkubad ka na! Dalian mo na! Ikaw, hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Tignan natin kung magugustuhan mo ang bakal na kama. Magubad ka! Diyos ko, pakiusap, protektahan mo ko. Dalian mo na! Uparin mo yan! Pakawalan niyo ako, pakiusap! Ito na nakatataas. Ilagay niyo siya ron. Dalhin niyo siya ron! Halika, halika! Pakawalan niyo ako! Tumayo ka rito! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sumunod ka na lang! Buisit! Tutudasin kita! Kahit dito, di ka nakikinig? Dapat lang ito sa'yo! Eto! Kainin mo! Eto! Hindi matalino ka! Ang gagayaw! Hawakan nyo! Ipasok nyo! Visit! Di ko may pasok. Buisit! Pasaway ka! Orientehin nyo! Buisit ka! Sagapin mo yan! Dali nyo! Visit! Gawin mo ang inuutos sa'yo, ha? Visit ka! Ito ang papala mo! Ibuhos mo! Tanggapin mo yan! Linti ka! Mapululang ka riyan! Makinig kayo mga mananampalataya ng Diyos. Dapat sumunod kayo sa mga panuntunan dito. Bawal na kayo mag-usap tungkol sa pananalig nyo. At bawal na ang pasa ng sulat. Mga panuntunan ito. Kung may magpapasa ng mga sulat o lalabag sa mga panuntunan at mauhuli ko kayo, hindi ako magpapakita ng awa. Ipapadala ko kayo sa torture cell. At babawian ko ang mga pribilehiyo nyo sa komisaryo, paliguan at sa doktor. Naiintindihan nyo bang lahat? Opo! Pwede naman nilang gawin ang kahit ano, pero pinagpipilitan nilang manalig sa Diyos. Baliw. Unang mali din ng mga mananampalatayang ito. Iyamak na mas mabigat ang krimen nila kaysa sa atin. Mga political na kriminal silang lahat. Ayaw nila tayong payagang magpatingin sa doktor at bisitahin ng pamilya ginawa yan. natin. Tungkol saan ba ito? Ang mahal ng mga binibenta nila sa komisaryo. Sino makakabili nun? Mismo. Dahil lang yung sa sulat, di ba? Ano ba nakakatakot dun? Wala silang ibang magawa. Nagugutom na ako. Bahala sila dyan. Dahil sa mga mananampalataya at mga sulat nila, lahat tayo kailangan magtusa. Mismo, dahil to sa kanila. Ang pananalig nila, doon sa Diyos nila. Napakahigpit na ngayon ng pagbabantay sa bilangguan. Pag nahuli kami nagpapalaganap ng salita ng Diyos, pahihirapan kami. Diyos ko, pakiusap, bigyan mo ko ng pananampalataya at lakas para hindi masindak ng malaking pulang dragon. 或许你们都记得这样的话，我们这只赞之心的苦楚，要为我们成就其中无比永远的荣耀，要为我们成就其中无比永远的荣耀。这句话是神在末世要成就的，而且是成就在大红龙盼我之地。
受到大红龙残酷迫害的人身上。因着大红龙是逼迫神的，是神的仇敌，所以在此地的人都因着信神，都因着信神而受羞辱，受逼迫。所以这话是成就在你们这般人身上的，这话是成就在你们这般人身上的。Tuloy-tuloy lang ang kilos! Huwag kayong babagal-bagal! Pakitaan ninyo ako ng bilis at husay! Bilisan ninyo! Dalian ninyo! Yanyi! Po! Dito! Kamay sa ulo! Baliktad! Sector Chief Ma. Magtrabaho kayo! Kamuntik na yon. Kung wala ang pangangalaga at proteksyon ng Diyos na nag-udyok sa aking itago ang kanyang salita, kung nakita nila ang salita ng Diyos, siguradong 3 buwan ako sa selda ng pagpapahirap. Diyos ko, pinasasalamatan kita at pinupuri. Masyadong malamig yung tubig. Maligo ka na lang. Uy, Tara, laro ulit tayo. Kaya kitang labanan. Tara. Ay, naku. Pagod na pagod ako. Ulit ng ideolohiya yan? Oo. Kapag hindi pa nailigtas ang mga tao, ang mga buhay nila'y madalas na pinanghihimasukan at maaaring pinamamahalaan ni Satanas. Sa madaling salita, ang mga tao na hindi pa naililigtas ay mga bilanggo ni Satanas. Sila ay walang kalayaan. Hindi pa sila binibitawan ni Satanas. Sila ay hindi naaangkop at walang karapatan na sumamba sa Diyos. At sila ay labis na tinutugis at nilulusob ng matindi ni Satanas.
Ang ganitong mga tao ay walang kaligayahan na masasabi. Wala silang karapatan sa isang normal na pag-iral na masasabi. At higit pa rito, wala silang dangal na masasabi. Tanging kung ikaw ay maninindigan at makikipaglaban kay Satanas, gamit ang iyong pananalig, pagsunod at takot sa Diyos bilang iyong mga sandata para sa isang buhay at kamatayan na pakikipaglaban kay Satanas, kung saan matatalo mo si Satanas na magiging dahilan ng pag-urong ng buntot nito at pagiging duwag sa tuwing makikita ka, upang tuluyan na nitong itigil ang mga paglusob at paratang laban sa iyo. Saka ka lang maililigtas at magiging malaya. Dito, lupay-pay lang tayong lumalakad. Hindi para sa atin ang pagpapababa ng sentensya. Kung ikaw ay determinadong lumaya nang lubusan mula kay Satanas, ngunit wala ka mga sandatang tutulong sa iyo upang talunin si Satanas, ikaw ay manganganib pa rin at sa paglipas ng panahon, kapag napahirapan ka ni Satanas na wala ka ng lakas, ngunit di ka pa rin makapagpatotoo o ganap na mapalaya ang iyong sarili mula sa mga paratang at pag-atake ni Satanas, magiging maliit lamang ang pag-asa na maililigtas ka. Sa huli, kapag ipinapahayag na ang konklusyon ng gawain ng Diyos, nasa pagkakahawak ka pa rin ni Satanas, hindi mo magawang palayain ang sarili mo. At dahil dito, hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataon o pag-asa. Kung gayon, ang ipinapahiwatig nito'y magiging ganap na mga biyag ni Satanas ang ganitong mga tao. Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, isa! Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, tatlo, apat! Isa, dalawa, isa! Isa, dalawa, isa! Kahit gaano pa kalakas si Satanas, kahit gaano pa ito kapangahas at kaambisyoso, kahit gaano pa katindi ang abilidad nito para magdulot ng pinsala, kahit gaano pa kalawak ang mga paraan para gawing tiwali at akitin nito ang tao, kahit gaano pa kagaling ang mga pandaraya at mga pakana nito sa pananakot ng tao, kahit gaano pa pabago-bago ang anyo ng pag-iral nito, hindi pa ito kailanman nakalikha ng kahit isang buhay na nilalang. Hindi pa kailanman nakapagtakda ng mga batas at patakaran para sa pag-iral ng lahat ng bagay. At hindi pa kailanman naghari o kumontrol ng anumang bagay, may buhay man o wala. Sa loob ng kosmos at sa kalangitan, wala na isang tao o bagay ang isinilang mula rito o umiiral dahil dito. Wala na isang tao o bagay ang pinaghaarihan nito. Wala na isang tao o bagay ang kinokontrol nito. Sa kabaligtaran, hindi lamang nito kailangang sumailalim sa kapamahalaan ng Diyos, kundi higit pa rito ay kailangang sumunod sa lahat ng atas at kautusan ng Diyos. Kung walang pahintulot ng Diyos, hindi mahihipo ni Satanas kahit isang patak ng tubig o butil ng buhangin. Kung walang pahintulot ng Diyos, ni hindi magagalaw ni Satanas ang mga langgam. Lalo na ang sangkatauhan na nilikha ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, mas mababa pa si Satanas sa mga liryo ng kabundukan, sa mga ibon na lumilipad sa himpapawid, sa mga isda sa karagatan, at sa mga uod sa lupa. Ang papel nito sa lahat ng bagay ay para pagsilbihan ang lahat ng bagay at gumawa para sa sangkatauhan at pagsilbihan ang gawain ng Diyos at ang kanyang plano ng pamamahala. Kahit gaano pa kamalisyoso ang kalikasan nito at gaano man kasama ang diwa nito, ang tanging bagay na magagawa nito ay ang tapat na gawin ang tungkulin nito. Ang magsilbi sa Diyos at ang salungatin ang Diyos.
Ito ang diwa at kinatatayuan ni Satanas. Ang diwa nito ay hindi kaugnay sa buhay, hindi kaugnay sa kapangyarihan, hindi kaugnay sa otoridad. Laruan lamang ito sa mga kamay ng Diyos. Isa lang itong makina na nagsisilbi sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay may otoridad at kapangyarihan at binibigyan kami nito ng pananalig at lakas. Kahit na isang malupit at mapanganib na lugar ang bilangguan at nagpatuloy ang pag-uusig ng malaking pulang dragon, palagi naming kasama ang Diyos, umaakay at nagpapatnubay sa amin. Hindi ko alam kung ilang beses na kaming nalagay sa panganib, pero himala kaming iningatan ng Diyos sa lahat ng mga paghihirap na ito. Matapos danasin ang ganong pag-uusig at paghihirap, natukoy namin ang malademonyong diwa ni Satanas na pagkapuot sa katotohanan at sa Diyos. At nagtamo kami ng tunay na pag-unawa sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Nakita namin gano'ng mang kalupit at kasama si Satanas. Isa lang itong tau-tauhan sa mga kamay ng Diyos. Isa itong kasangkapang ginagamit niya para gawing perpekto ang mga taong hinirang niya. Nadagdagan ang aming pananalig at pagmamahal sa Diyos. At lahat kami nagpahayag ng tunay na pasasalamat at papuri sa Diyos mula sa aming mga puso. Bilisan mo ang kilos! Apat na magkakapareho. Meron ka ba? Wala eh. Bakit ba ang malas ko? Ayoko na. Dahil hindi ka nananalo. Mahimik ka nga riyan. Maingat ka. Kung hindi, bubugbugin kita. Kumusta ka na? Ayos lang ako. Sa ilang linggong iyon nagdusa ako sa selda ng pagpapahirap. Pero nagdasal ako sa Diyos. Nakita ko ang kanyang patnubay at proteksyon. At nadagdagan ang pananampalataya ko sa kanya. Di nakakatakot ang kaunting pagturusa. Ang mahalaga ay nagdarasal tayo, kasama natin ang Diyos, at may pananalig tayo. Kaya sulit ang pagturusang ito. Meron ka? Wala. 3 at 1. May salita pa rin ako ng Diyos. May tapang kang kunin to. Oo. Huwag ka na magtatago. Mahigit 2 taon na kayo'y nakakulong. Sinadya ko kayo ngayon dahil gusto kong pirma ninyo ang 3 liham. Mababawasan ang sentensya ninyo sa pagpirma rito. Patutunayan nito na nagbago na kayo at nagpapasakop na kayo sa batas. Pag nakalaya na kayo, magiging mga legal na mamamayan kayo at hindi na kayo kakailanganing bantayan ng pulisya sa lugar ninyo. Umaasa akong babalik kayong lahat at pag-iisipan ito. Diyos ko, paano man ako usigin ng malaking pulang dragon? Kahit na mabulok ako rito, hindi ako pipirma sa 3 liham. Maninindigan ako sa aking patotoo at ipapahiya ako sa Satanas. Kung hindi mo ito pipirmahan, pwede kong tawagan ng departamento ng pulisya sa lugar mo at ipaaresto ang asawa at mga anak mo. Mahihirapan ang mga anak mo makapag-aral o humanap ng trabaho. Hindi nilalabag ng pananalig ko ang mga batas at hindi ito nagtutulot ng pinsala sa sinumang tao o grupo. Ang pananalig sa Diyos ay tama. Kaya hindi ako pipirma sa 3 liham. Hindi mo alam ang makabubuti sa'yo. Zhanglu, hindi man mahalaga sa'yo kung magtatagal ka pa rito ng ilang buwan. Kailangan mo pa rin isipin ang mga magulang mo. Bawat araw na nandito ka, ay nag-aalala sila sa'yo. Hindi na sila parehong bata.
Ang dapat ay inaalagaan mo silang dalawa. Pero ngayon, bukod sa hindi mo yun nagagawa, dinadami mo pa sila sa krimen mo at pinag-aalala mo pa sila. Karapat-dapat ka pa rin bang humarap sa kanila? Ha? Walang iligal sa pananampalataya ko sa Diyos. Kayo ang nagkulong sa akin dito ng 4 na taon. May tahanan akong hindi ko mabalikan at mga magulang na hindi ko rin maalagaan. Hindi ba't ang partido ang may kasalanan nito? Pero sinasabi mo pa rin, dahil to sa pananampalataya ko sa Diyos. Hindi ba't binabaluktot niyo ang katotohanan? Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko pipirmahan ng 3 liham. Ilabas niyo siya! Halika na! Pirman mong 3 liham. Hindi ako pipirma sa 3 liham. Ang pagpirma dyan ay pagtataksil sa Diyos. Ayoko. Hindi ako pipirma. Ayoko. Nananalig ako sa tunay na Diyos at sumusunod sa tamang landas. Kahit mabulok pa ako rito, hindi ko pipirmahan yan. Isa kang walang pag-asang mananampalataya. Yang Yi, Uy, Shiliang. Maupo ka. sa loob ng ilang araw, makakalabas na ang ilan sa atin. Mabuti yun. Kunin at gamitin mo ang mga gamit na to. Sige. Malamig ang panahon. Siguruhin mong may kumot ka sa gabi. Oo, gagawin ko. May mga paghihirap ka bang nangangailangan ng pagtulong? Tutulungan kita kung kaya ko. Wala. Huwag mo akong alalahanin. Sa mga nagdaang mga taon, marami tayong naranasan at marami tayong nakitang gawa ng Diyos. Pagpapala ito ng Diyos. Saan ka man mapunta sa hinaharap, sundan mo ang landas ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ipangaral mo ang ebanghelyo at ipalaganap ang salita ng Diyos. Mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala. Dito ko'y tinago ang mga salita ng Diyos. Ibigay mo to sa sino mang nangangailangan. Sige. Mag-iingat ka. Paalam. Nang magpaalam ako sa mga brother ko, halo-halo ang naramdaman ko. Masaya ako para sa kanila, pero mangungulila rin ako sa kanila. Masaya ako dahil pagkalabas nila, pwede silang magkaroon ng buhay iglesia, mas makapagbasa ng salita ng Diyos at makaganap ng mga tungkulin nila. Mangungulila ako sa kanila dahil ilang taon kami nagsama, nagsuportahan at nagtulungan. Sa patnubay ng mga salita ng Diyos, nakawala kami sa mga pagpigil ng masasamang puwersa ng malaking pulang dragon. Nagkapit-bisig para malagpasan ng mga bagay-bagay at nagkaroon ng pagkagiliw sa isa't isa. Kaya talagang malungkot akong mawalay sa kanila. Umaasa akong lahat kami makakapagpasakop sa mga pangasiwa at pagsasaayos ng Diyos at makasandig sa Kanya para matahak ang aming mga landas. Ngayon, ang panahon na tinutukoy ko ang katapusan ng bawat tao. Hindi ang yugto na sinimulan kong hubugin ng tao. Isinusulat ko sa aking tala ang aklat, isa-isa, ang mga salita at kilos ng bawat tao, ang kanyang piniling landas sa pagsunod sa akin, ang kanyang likas na mga katangian, at kung paano sila umasal sa dakong huli.
Sa ganitong paraan, anumang uri ng tao sila, walang sino mang makatatakas sa kamay ko. At ang lahat ay makakasama ng kanilang kauri ayon sa itinalaga ko. Pinagpapasyahan ko ang hantungan ng bawat tao, hindi batay sa gulang, hindi batay sa taas ng ranggo, tindi ng pagdurusa at lalong hindi batay sa kung gaano siya kaawa-awa, kundi batay sa kung taglay niya ang katotohanan. Wala nang ibang pagpipilian kundi ito. Dapat ninyong matanto na parurusahan din ang lahat ng hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang di nababagong katotohanan. Sa makatuwid, lahat ng pinarurusahan ay pinarurusahan ng gayon para sa katuwiran ng Diyos at bilang ganti sa kanilang maraming masasamang gawa. Nakatanggap na ba kayo ng mga pagpapalang ibinigay sa inyo? Naganap na ba kayo ng mga pangakong ginawa para sa inyo? Sa gabay ng aking liwanag, siguradong masisira ninyo ang mga gapos ng mga puwersa ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, tiyak na di ninyo mawawala ang liwanag na inyong gabay. Siguradong kayo ang magiging Panginoon ng lahat ng nilikha. Siguradong kayo ay magiging mananagumpay sa harap ni Satanas. Siguradong tatayo kayo sa pagbagsak ng kaharian ng malaking pulang dragon sa gitna ng napakaraming tao upang sumaksi sa aking tagumpay. Siguradong kayo ay magiging matatag at di natitinag sa lupain ng sinim. Sa pamamagitan ng mga pagdurusang tinitiis ninyo, mamanahin niyo ang aking mga pagpapala at siguradong magniningning sa inyo ang aking kaluwalhatian sa buong sansinuko. Makapangyarihang Diyos, kahit na sa hinaharap kakailanganin naming harapin ang mga bantat paninindak ni Satanas at tiisin ang mga pagpapahirap nito, may pananalig kami sa iyong karunungan at pagiging makapangyarihan sa lahat at tinatahak namin ang landas na sumusunod sa patnubay ng iyong mga salita. Anumang hirap at pagdurusa ang maaari naming harapin sa hinaharap. Basta't umaasa at sumasandig kami sa Diyos, hindi kami madadapa kailanman. Diyos ko, kahit naguguling ko ang buhay ko sa bilangguan, gusto kong manindigan sa aking patotoo at ipahiya si Satanas. Hanggat nabubuhay kami, dapat kaming kumain at uminom ng salita ng Diyos, magpalaganap ng salita niya at manindigan sa patotoo namin sa Kanya. Determinado kaming sumunod kay Kristo ng mga huling araw at hindi namin ito pagsisisihan. Hindi namin to 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 pagsisisihan.撒旦败坏人类几千年，做了无数的恶，迷惑了一代又一代的人，在人间犯下滔天罪愆。他残害人，逼迫人，引诱人与神对抗。恶心累累，恶心累累，恶心累累。然而在神权柄之下里，万物生灵，一如既往地遵循着神所制定的。
定的法则与规律。以神的权柄相比，神的权柄相比，撒旦的邪恶本性，撒旦的邪恶本性，他的猖獗是那么的丑陋不堪，那么的令人恶心，那么的令人厌憎，也是那么的渺小与不堪一击，不堪一击，不堪一击。尽管撒旦游走在神所创造的万物之间，但他所改变不了在神命令之下的任何人事物。这个人类只要听到造物主的呼唤，听到造物主的声音，就能站立起来，会找到声音的源头而奔走。这个人类只要看到造物主的身影，便能不顾一切，撇下一切地为他花费，甚至为他舍命，为他舍命。当人类的心灵体悟到造物主牺牲的时候，人类便弃掉撒旦，来到造物主的身边。当人类完全洗掉了身上的污垢，得到造物主再次滋养供应的时候，人类的记忆便得以恢复。这时的人类就真正回归到造物主的权下，造物主的权